Kamusta mga ka-Tagalog Movie Recap PH? Bago tayo magsimula ngayon ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikulang tinatawag na The Kid Would Be King. Nagsisimula ang pelikula sa isang wizard na nagngangalang Merlin na binibigkas ang kasaysayan ng Haring Arthur. Matapos ang pagkamatay ni Haring Pendragon, bumagsak sa kaguluhan ang Britain dahil sa mga taong nag-aagawan sa kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, nilikha ni Merlin ang espada na Excalibur, na kayang tukuyin ang karapat-dapat na maging hari. Kalaunan, ang batang si Arthur, ang nawawalang anak ng hari, ay nakahanap ng espada sa loob ng isang bato, hinugot ito, at naging dakilang hari. Pero hindi natuwa ang kanyang masamang kapatid sa ina, si Morgana, na gustong angkinan ang kapangyarihan. Ginamit niya ang itim na mahika, pero natalo siya ni na Arthur at ng kanyang mga knights, at itinaboy sa underworld. Bago siya tuluyang mabaon, nanumpa siyang babalik para kunin muli ang espada kapag ang mundo ay nasa pinakamasama nitong estado. Sa kasalukuyan, may isang 12 taong gulang na batang lalaki na si Alexander, na late sa school. Galit ang kanyang ina sa kanya. Sa daan, nakatanggap siya ng text mula sa kaibigan niyang si Betters, na binubuli ng dalawang kaklase na si Lance at Kay. Nagmadali si Alex para tulungan ang kaibigan at pinagsabihan ang dalawang bully na tantanan si Betters. Tinakot siya ni Lance at sinabihang huwag magpanggap na bayani. Habang paalis na si Alex, bigla siyang hinarap ni Lance. Tumalon si Alex at tinulungan ang kaibigan sa harap ng ibang mga estudyante. Kinabukasan, hinabol siya ni na Lance at Kay para tapusin ang laban. Tumakbo si Alex papalayo hanggang makarating siya sa isang construction site kung saan siya halos ma-corner. Sa takot, napaatras siya at nahulog, nawala ng malay. Natakot ang mga bully at nagtakbuhan palayo. Nagising si Alex at napansin ang isang espada na nakabaon sa bato. Hinugot niya ito at dinala pa uwi. Sa parehong oras, nagising si Morgana sa ilalim ng lupa dahil naramdaman niya may humugot ng Excalibur. Gamit ang itim niyang mahika, inutusan niya ang mga ugat na halaman para hanapin ang bagong humawak ng espada. Ipinakita ni Alex ang espada kay Betters, at matapos basahin ang nakaukit dito, natanto nilang ito nga ang Excalibur ni Haring Arthur. Hindi pa rin sila naniniwala, kaya pinagtawanan lang nila ito. Samantala, si Merlin, na ngayon ay nasa anyo ng isang teenager, ay naramdaman ang paggising ng espada at nagtungo sa bayan para hanapin ang bagong tagapagdala nito. Nagpakita siya sa paaralan ni Alex bilang bagong estudyante. Narinig niya sa isang guro na magkakaroon ng eclipse sa loob ng 4 na araw, kaya bigla siyang nagpanik. Pumunta siya sa cafeteria at sinabi kay Alex na alam niyang siya ang humugot ng Excalibur, at darating na si Morgana sa panahon ng eclipse. Pero pinagtawanan lang siya ng mga estudyante. Gabi na nang magpadala si Morgana ng isang demonyo para patayin si Alex. Sa takot, tumakbo si Alex para hanapin ang kanyang ina, pero hindi niya ito makita. Kaya wala siyang choice kundi kunin ang espada at labanan ang demonyo. Pero itinapon ng demonyo ang espada. Sa huling segundo bago siya masaktan, ginamit ni Merlin ang kanyang mahika para iligtas si Alex. Pagkatapos nito, umalis siya sa kanyang anyong kwago at inabot kay Alex ang isang flyer ng fried chicken restaurant, sinabi niya na magkita sila roon bukas. Kinabukasan, pumunta sina Alex at Betters sa restaurant. Ipinaliwanag ni Merlin ang plano ni Morgana na muling bumangon at alipinin ang mundo. Sinabi rin niya na ang mga demonyo ay lalabas tuwing paglubog ng araw para nakawin ang espada, at sa panahong iyon, ang lahat ng mortal na kaluluwa maliban kay Alex at sa kanyang mga knights ay mawawala. Nabahala si Alex at sinabing siya isang ordinaryong batang 12 taong gulang lang. Pero ipinakita ni Merlin ang isang pangitain na magiging hinaharap ng Britain kapag nagtagumpay si Morgana. Dahil dito, unti-unting natanggap ni Alex ang kanyang misyon. Bumalik sila sa construction site kung saan niya nakuha ang espada. Laking gulat niya nang dumating din sina Lance at Kay. Pinagtawanan nila si Alex, pero sinabi niya na kung hindi nila mabunot ang espada, dapat nilang tanggapin siyang knight. Sumubok ang dalawa pero nabigo sila. Kaya pina-knighthood sila ni Alex. Biglang umatake ang isang demonyo. Kinuha ni Lance ang espada para ipagtanggol ang sarili, pero napalakas ng halimaw. Tumulong si Alex at silang lahat ay nagtatakbo para makaligtas. Napansin nila na walang ibang tao sa paligid. Maya-maya, humabol pa ang 3 demonyo, kaya nagnakaw sila ng sasakyan kahit na hindi marunong magmaneho si Kay. Sa huli, napatay nila ang mga demonyo gamit ang kotse. Pumunta sila sa bahay ni Lance at ipinaliwanag ni Alex ang buong sitwasyon. Nais niyang hanapin ang kanyang ama sa Tintagel para malaman ang daan papunta sa underworld. Nai-convince niya ang lahat na sumama. Sumakay sila ng bus, at habang nasa daan, biglang nagpakita si Merlin at dinala sila sa gubat para sanayin sa pakikipaglaban. Ngunit sinaniban ni Morgana ang mga puno at inatake sila. Nagsimulang sumipsip ng buhay ang mga ugat sa lupa. Tumawag ng tulong ang mga bata at agad na dumating si Merlin para gamitin ang lahat ng lakas niya para iligtas sila. Dahil dito, napilitan siyang bumalik sa anyong kwago. Nagkaroon ng away sina Alex at Lance matapos akusahan ni Alex si Lance ng pagiging makasarili. Sa galit ni Lance, sinira niya ang espada. Umalis siya at si Kay. Naiwan si Alex at naalala ang Lady of the Lake.
Hiningi niya ang tulong nito na ibalik ang espada kung siya nga ang karapat-dapat. Sa gulat niya, lumitaw ang kamay ng Lady of the Lake at ibinalik ang buo at maayos na Excalibur. Nagkaayos sila at nangakong magtutulungan bilang isa. Sa pagsapit ng dilim, lumitaw ang mga demonyo ni Morgana at sinimulan silang habulin. Umabot sila sa gilid ng bangin. Tumalon si Alex, at sumunod ang kanyang mga kaibigan. Nilinlang nila ang mga demonyo na tumalon sa dagat, samantalang nagtago lamang pala sila sa ilalim. Pumunta si Alex sa Tintagel para hanapin ang kanyang ama, pero ang nakita niya ay ang kanyang tiyahin, na nagsabi ng totoo, ang kanyang ama ay isang lasinggero at walang pakialam sa kanila. Malungkot si Alex at bumalik sa mga kaibigan. Pinayuhan siya ni Betters na huwag mawala ng pag-asa. Sa huli, pumunta silang lahat sa entrance ng Underworld. Habang bumababa, inatake sila ng mga baging ni Morgana. Naharap ni Alex si Morgana at tinangkang linlangan siya. Nang akala ni Morgana ay makukuha na niya ang espada, sinaksak siya ni Alex. Bumagsak ang buong lugar. Tumakas ang mga bata at ibinalik ni Alex ang espada sa Lady of the Lake. Pagbalik nila sa paaralan, naghanda sila para sa huling labanan. Tinuruan nila ang ibang mga bata na lumaban, at gumawa ng mga bitag. Dumating ang eclipse, at sumalakay ang mga demonyo. Lumaban ang buong paaralan, pero napakarami ng kalaban. Kaya umatras sila sa rooftop. Dumating si Morgana sa anyong halimaw, at sinimulan silang sunugin. Tinali siya ng mga lubad. Tinamaan si Merlin at bumagsak. Ginamitan siya ni Alex ng mahiwagang gayuma, liquefied nuggets, coke, at ice cream. Nabuhay muli si Merlin, naging mas malakas, at binuksan ang portal papunta sa Underworld. Sinaksak ni Alex si Morgana gamit ang Excalibur at tuluyang nawala siya. Nagsibalikan ang mga tao, nawala ang mga demonyo, at bumalik sa normal ang mundo. Nagpaalam si Merlin. Sinabi niya na hindi lahat ng laban ay may halimaw, at hindi laging kailangan ang Excalibur, dahil sila mismo ang makakapagdala ng pagbabago sa mundo. Nagtatapos ang pelikula sa Lady of the Lake na muling binabawi ang Excalibur mula sa tubig. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video para matulungan ang aming channel na lumago. I-on din ang notification bell para hindi ka makaligtas sa mga bago naming video. Salamat sa panonood.